Hello po sa bawat isa. I pray po na nasa maayos po kayong kalagayan at malusog po ang pangangatawan. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isang nanonood at I pray po na sa oras po na ito, sa araw po na ito ay pinagpala po kayo. Amin po. Bago po tayo magpatuloy, bago tayo mag-aral ng salita po ng Panginoon, samahan niyo po akong manalangin sa oras na ito. Yuko po tayong lahat at mag-pray po tayo. Salili. Aming Ama, aming Diyos, patuloy Lord, tinataas namin ang pangalan mo sa oras na ito. Buksan mo, Panginoon, yung puso at isipan namin sa oras na ito sa pakikinig at pag-aaral ng salita mo, Panginoon. Sa mapapakinggan namin, magbigay encouragement, magbigay lakas, at magbigay paalala ito sa amin, Panginoon. Salamat o Diyos sa oras na ito. Ikaw lang, Panginoon, yung maitas. Ikaw lang, Panginoon, yung mapurihan o Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayun po, isang mapagpalang hapon muli sa bawat isa. Patuloy po nating pag-aralan ng salita ng Panginoong Hesus at patuloy nating pag-aralan yung pinag-aaralan natin ng mga karaan at tinuturo ng ating mga pastor na yung mga taong mahirap gamitin ng Panginoong Sus or yung mga Kristiyanong materialistic. Itutuloy pa rin po natin yan. May pag-aaralan po ulit tayo ngayon. Ngayon, always nating i-check ang sarili natin sa harapan ng Lord. Always nating tignan kung ano man yung laman ng puso natin. Amin po. Kasi maaari nating itago yung sarili natin or yung laman ng puso natin, pero sa Diyos, hindi natin ito may tatago kasi alam lahat ng Panginoong Sus kung ano yung laman. Kaya nga napaka-importante yung i-check natin yung sarili natin pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Ano ang dinidesire ng puso mo? Ano ngayon ang dinidesire mo sa oras na ito? Yung mapaglingkuran pa ba ang Panginoong Sus or nag-iisip na tayo ng ibang bagay? Nag-iisip tayo na paano natin makuha yung mga pangangailangan material. Ngayon, ulitin ko po, i-check natin yung sarili natin sa harapan ng Panginoong Sus. Pwede tayong maglingkod, pwede tayong sumunod sa Panginoong Sus, pero pag may ibang laman yung heart natin, yung isipan natin, hindi tayo magagamit ng Panginoong Sus ng lubusan. Kasi lahat tayo dinidesire na magamit ng Lord. Amen po. Lahat tayo gustong gamitin, maging effective na mga Kristiyano or mga lingkod ng Panginoong Sus. Pero hindi tayo magagamit ng Panginoong Sus kung mayroon pa tayong dinidesire na iba, mas dinidesire na maglingkod sa Panginoon kung may iba pa tayo. Ngayon sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, i-check natin yung sarili natin sa harapan ng Panginoon. Pinagbubutihan pa ba natin ang maglingkod sa Panginoon or may dinidesire na tayo ng ibang bagay? Amin po. Ngayon, katulad ng mga isinishare na sa atin ng mga pastor po natin, yung mga Kristiyanong materialistic, pakitanong nga po yung katabi po ninyo, materialistic ka ba? Ngayon, kung yung desire natin yung material na bagay dito sa mundo, sa paglilingkod, hindi tayo magagamit ng Lord. Ngayon, yung mga in-example or pinag-aralan natin nung mga nakarahan hanggang kahapon, alam niyo po, sa totoo silang hindi naman sila ginamit ng Lord at hindi tuluyan na pinagpala, hindi naman sila totally na nagtagumpay, kundi bumagsak sila dahilan doon sa mayroon silang mas dinidesire sa buhay nila. Dapat mas desire natin yung mapaglingkuran ng Panginoong Sus kaysa doon sa material na bagay. Amin po. Ngayon may pag-aaralan po tayo. Dito naman po sa buhay po ni Esau. Alam ko po, lahat po tayo ay kilala po ito si Esau. Amin po. Kung may Biblia po kayo, makipagbukasan po kayo sa akin dito po sa Genesis chapter 25 verse 29 hanggang 34. Ulitin ko po, ang kausap ko po ngayon ay mga Kristiyano. Yung matatagal ng Kristiyano. Amin po. Bigyan ko lang po ng konting background. Ang magulang po ni Esau, si Rebecca at si Isaac. Ngayon, bago sila ipanganak, nagpipray si Isaac noon na magkaroon sila ng anak kasi hindi magkaanak si Rebecca. Ngayon, nagpray si Isaac kay Lord at dininig ng
Diyos yung panalangin ni Isaac na nabuntis si Rebecca. Ngayon nung habang binubuntis niya yung mga bata, ganyan. Alam niyo po, doon pa lang sa loob, kambal po kasi ito eh. Kambal po yung pinagbubuntis po ni Rebecca noon. Doon pa lang sa loob, habang pinagbubuntis ni Rebecca yung dalawa, alam niyo po, nararamdaman ni Rebecca na parang nagtutulakan sila. Parang naguunaan kung sino unang lalabas. Siguro sinasabi nung isa, ako ang panganay. Minsan siguro ayaw magpatalo nung isa, ako dapat ang mauna. Kaya doon pa lang sa loob ng tiyan, nagtatalo na hindi na magkasundo. Hindi na magkasundo. Alam niyo, nung ipinanganak na, ang unang naipanganak, walang iba kundi si Esau. At sumunod po si Jacob. Alam niyo po, nung paglabas po ni Jacob, si Jacob po ay nakahawak po doon sa sakong po ni Esau. Siguro nanalo si Esau. Kaya ganyan, at nagtagumpay siya kasi siya yung una. And siguro nagano si Jacob na dapat ako ang panganay, dapat ako yung nauna. Kaya ganyan, ulitin ko, doon pa lang sa loob, nagtatalo na tong dalawa. Ngayon, nung lumalaki na po sila, nung lumaki na po si Esau at si Jacob po ay naging mangangaso. At si Esau naging mangangaso, si Jacob ay tagapag-alaga ng hayop at magaling magluto si Jacob. Ngayon, basahin po natin dito po sa Genesis chapter 25 verse 29 hanggang 34. Basahin ko po para pagpatuloy po natin. Sabi niya po, isang araw habang nagluluto si Jacob ng sabaw, dumating si Esau galing sa pangangaso na gutom na gutom. Ngayon, tignan niyo po, siguro buong maghapon na nangaso si Esau nung time na to, napagod, siguro hindi siya nag-almusal nito. Tapos nung pag-uwi niya, syempre pagod siya. At syempre ang hahanapin niya nung time na yan, pagkain. Gamin po. Ngayon, sa verse 30, ito yung sabi niya, sinabi niya kay Jacob, sabi niya, pakiusap, bigyan mo nga ako niyang niluluto mong mapula-pula. Kaya tinawag din si Esau na Edom. Siguro masarap yung niluluto po ni Jacob nung time na yan. Siguro ang niluluto niya po yan ay bulalo. Kaya ganyan siguro natatakam. Di ba minsan ganyan tayo pag napagod tayo, pati ulam nga ng kapitbahay, alam natin yung amoy kung anong niluluto. Alam natin ay paksiw yan, ay adobo. Ganyan nung time na yan kasi ang hinahanap ni Esau nun, pagkain. Kaya nung pagdating niya nung time na yun, nakita niya nagluluto at naamoy niya ang sarap. Siguro nakita niya yung bulalo yun, favorite ko, siguro ganyan. Ngayon, nung humihingi siya kay Jacob ng pagkain, ito po ang sagot ni Jacob kay Esau. Sa verse 31, sabi niya po, pero sumagot si Jacob, bibigyan kita nito kung ibibigay mo sa akin ang karapatan mo bilang panganay. Naranasan nyo na po ba pag nung inutusan kayo ng magulang may kapalit, parang ganyan? Minsan yung mga bata nun, yung mga bata ngayon, pag inutusan may kapalit, ganyan, pang-load muna, parang ganyan. Ganon din si Jacob. Kaya nga ang meaning ng Jacob ay deceiver, ibig sabihin mapanlin lang. Ang sabi ni Jacob, bibigyan kita nitong bulalo na niluluto ko, ibigay mo lang sa akin yung pagiging panganay mo. Ngayon, nag-isip si Esau noon. Sa verse 32, ito po yung sagot ni Esau. Sabi niya, sinabi ni Esau, sige, ano ba ang gagawin ko sa karapatan na yan kung mamamatay din lang ako sa gutom? Kumbaga, mas nanaig kay Esau yung kagutuman niya kaysa doon sa pagiging panganay. Kaya ganyan. Itutuloy ko na po sa verse 33. Sabi niya, sumagot si Jacob, kung ganoon, sumumpa ka muna sa akin. Kaya sumumpa si Esau na mapupunta kay Jacob ang karapatan niya bilang panganay.
Binigyan agad siya ni Jacob ng tinapay at sabaw. Pagkatapos niyang kumain at uminom, umalis siya agad. Dahil sa ginawa niyang iyon ni Esau, binaliwala niya ang karapatan niya bilang panganay. Ngayon ulitin ko po, si Esau, hindi naging mahalaga sa kanya yung pagiging panganay niya. Ipinagpalit ni Esau yung pagiging panganay niya doon sa bulalo na lang or sa niluluto ni Jacob. Ngayon sa buhay po natin, kung anin natin, si Esau ay hindi niya pinahalagahan yung spiritual na bagay. Mas pinahalagan niya yung laman ng tiyan niya. Kasi sabi niya, anin ko pa naman yung pagiging panganay kung mamamatay lang naman ako sa gutom. Mas nanaig sa kanya yung gutom, mas nanaig sa kanya yung pagkain kaysa yung sa spiritual na bagay. Ngayon tanong ko po sa inyo, bilang tayong mga Kristiyano, ano ang mas pinapahalagan mo? Yung laman ng tiyan o yung spiritual na bagay? Amen po, kasi kung ipagpapalit natin yung paglilingkod natin dahilan sa gutom, dahilan sa sabaw, sayang lang. Amen po, sayang lang. Ang nananaig dyan, walang iba kundi yung makalaman. Amen po, ikaw ba yung Christian, parang ganyan, Christian, yung pangangailangan ng sarili? Ikaw ba yung Kristiyano na mas inuuna yung pangangailangan ng sarili? O ikaw yung Kristiyanong mas pinapahalagan yung sarili, yung matugunan yung pangangailangan ng sarili? Wala pong mali, pero kung hindi will ni Lord yan, hindi tayo sasamahan ng Lord. Amen po. Ayaw ng Lord na magutom. Pero kung ipagpapalit natin lang yung pagkain, yung pagkain sa paglilingkod sa Lord, sayang lang. Hindi gusto ng Lord na mapalayo tayo, hindi gusto ng Lord na yung bang mapahamak tayo, dahilan lang doon sa pagkain. Amen po. Ngayon, may mga Kristiyano kasi na mas pinapahalagan yung material na bagay kaysa yung sa spiritual na bagay. Spiritual. Kaya nga, alam niyo, sa totoo silang hindi ba kayang i-provide ng Lord yung pangangailangan natin habang naglilingkod tayo? Hindi ba kayang ibigay ng Lord yung mga dinidesire ng heart natin habang naglilingkod tayo sa Kanya? Kayang i-provide ng Panginoong Sus. Importante lang po dyan ay maniwala tayo doon sa sinasabi ng Diyos na ipoprovide ko lahat ng mga pangangailangan. Andun lang dapat yung maging spiritual na bagay tayo. Yung sabi ko po kanina, kung ang laman ng puso natin ay material na bagay, hindi tayo gagamitin ng Panginoong Sus. Ulitin ko, kahit hindi tayo nagtatrabaho, kayang ibigay ng Diyos yung needs po natin. Kayang ibigay ng Diyos yung pangangailangan natin. Kayang ibigay ng Diyos yung pangangailangan natin habang andito tayo sa paglilingkod sa Lord. Huwag mo lang iwan ang ministry. Huwag mo lang ipagpapalit ang ministry. May narinig nga po ako. May isang Kristiyano kumakain ng sardinas. Sabi niya, lumabas sa bibig niya, ganito ba ang buhay na ganap at kasiya-siya? Nag-uulam ng sardinas. Alam niyo po, kung andun yung laman ng puso malina, pag yung laman ng puso natin hindi na tama, alam niyo, puros reklamo na lang ang lalabas doon sa bibig po natin. Kaya nga napaka-importante na yung laman ng puso natin ay nakadirect ito sa Panginoong Sus. Hindi tayo magagamit ng Lord. Ulitin ko, hindi tayo pababayaan ng Lord hanggat andito tayo sa paglilingkod sa Panginoong Sus. Yung mga dinidesire po natin, ibibigay ng Lord, wag lang natin ipagpapalit ang paglilingkod dahil lang doon sa material na bagay. I-check natin yung sarili natin sa harapan ng Panginoong Sus. Nalulugod pa ba ang Diyos sa ginagawa ko, or may iba na tayong iniisip? Or may iba ng laman yung puso natin? Kaya nga napaka-importante na i-check ang sarili sa harapan ng Panginoong Sus. Meron po akong ikukwento po sa inyo. Meron isang Kristiyano na nag-apply ng trabaho. Ngayon habang nag-apply, itong Kristiyano na ito ay may ministry na. Meron na siyang ministry, nagpapakanta or nagsa-Sunday school.
Ngayon nagtrabaho siya doon sa isang kampanya na na ang nagmamay-ari din ay Christian. Ngayon habang ini-interview itong Kristiyano na ito, nung tinitignan yung resume niya ganyan, nung tinitignan nung nag-interview sa kanya, Christian. Ngayon itong nag-interview sa kanya, sinubukan niya yung Kristiyano. Sabi niya, "Ay Christian ka pala?" Sabi sabi ng nag-interview. "Opo." Sabi niya, tinanong pa siya, "Anong ministry mo sa church ninyo?" Sabi niya, "Ako po ay nag-music at nagsa-Sunday school." "Malaki na palang ministry mo," sabi nung nag-interview sa kanya. Ngayon, sinubukan niya ulit itong Kristiyano. Sabi niya, tatanggapin ka namin dito sa kumpanya namin, pero may Sunday. May Sunday." Sabi nung nag-interview. Sumagot yung isang Kristiyano, sabi niya, "Okay lang po." "Okay lang po," sabi niya. Sabi nung nag-interview, "Paano yung ministry mo?" "Okay lang po, madami naman na sila." Ganyan. Alam niyo po, kahit andito tayo sa paglilingkod sa Panginoon, pag yung desire or yung laman ng puso natin ay material na bagay, hindi tayo gagamitin ng Panginoong Sus. Ngayon ulitin ko po, ano ang laman ng puso natin? I-check natin ngayon yung sarili natin. Ano ang laman ng puso ko? Gusto pa ba nating mapaglingkuran ng Panginoong Sus? Or yung puso natin ay doon na sa material na bagay? Kaya nga sabi sa 1 John chapter 2 verse 15 hanggang 17, huwag ninyong ibigin ang mundo, ang makabundong bagay. Kasi alam nyo, yung mga bagay dito na natatanggap natin sa mundong ito, pansamantala lang, hindi panghabang buhay yan. Pero ang mapaglingkuran ang Panginoong Sus, ito'y panghabang buhay. Ngayon, i-check natin ang sarili natin. Andun pa din ba yung heart natin mapaglingkuran ng Panginoong Sus? O andun yung isipan natin, matapos lang ang term ko, magtatrabaho ako, tutulungan ko yung family ko. Lahat tayo nakakaramdam niyan eh. Lahat tayo nararamdaman yung magtrabaho. Sino bang hindi nakakaramdam niyan? Pati rin naman ako nararamdaman yung mga kapwa ko, mga manggagawa. Sino bang hindi nakakaramdam niyan? Lalong-lalo na tayo, minsan yung iba panganay. Yung iba, siya lang nakagraduate. Siya inaasan ng magulang. Naglingkod. Hindi ba natin nararamdaman yung bagay na yan? Alam niyo po, yan yung struggle ko po nung bago-baguhan pa lang po ako naglilingkod sa Panginoong Sus. Alam niyo po, every time na umuwi sa bahay, ang isang bungad lagi ng mga kapatid ko, magulang ko, ang always tinatanong, kailan ka magtatrabaho? Kailan ka magtatrabaho? Minsan tahimik na lang ako, ganyan, hindi nagsasalita. Pero andun yung, minsan naiisipan din na, magtrabaho kaya ako? Pero minsan, alam ko doon sa sarili ko na hindi ako tinawag doon sa pagtatrabaho. Alam ko yung sarili ko na tinawag ako dito sa paglilingkod. Minsan alam nyo, ang sinasagot ko na lang sa kanila, may trabaho ako. May trabaho ako. Yung paglilingkod, ito yung trabaho ko. Alam nyo, ilang taon na laging sinasabi kailan ka magtatrabaho, kailan magtatrabaho. Minsan natutorture yung isipan ko, ganyan. Alam nyo po, pinagpipray na matanggap yung ginagawa ko, ganyan. Pero alam nyo po, ilang taon na din ang nakalipas sa kakapray. Alam nyo po, every time na umuwi ako, every time na nagkikita kami ng mga kapatid ko, alam nyo po, hindi na lumalabas sa kanilang bibig yung kailan magtatrabaho. Hindi na lumalabas sa kanila. Pati yung magulang ko, hindi ko na naririnig na kailan ka magtatrabaho. Wala na. Matagal na taon na rin ang nakalipas na ganyan na hindi ko na naririnig sa kanila. Alam niyo po, yung sa bagay na yun, yung panalangin na yun ay tinugon ng Panginoong Sus. Alam niyo po, masarap yung mapaglingkuran ng Panginoong Sus. Hindi ba kayang ingatan ng Panginoong Sus yung pinagkatiwala natin sa Kanya? Alam niyo po, kahit may problema ngayon sa family, kahit may problema doon sa bahay, alam niyo po, hindi na po ako natatakot, hindi na po ako nangangamba, kundi pinagkakatiwala ko ito sa Panginoon. Kasi ang sabi niya, kayang ingatan ng Diyos ang pinagkatiwala. Ulitin ko, yung mga pangangailangan natin, yung mga dinidesire natin, pati yung family natin,
Alam nyo, sa totoo silang kayang i-provide ng Diyos, kayang ibigay ng Diyos yan. Maglingkod lang tayo sa Kanya. Ayusin lang natin yung puso natin. Ayusin lang natin yung heart natin pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat ang tuon natin ay doon sa spiritual na bagay. Kasi alam nyo po, ibibigay ng Diyos yung mga pangangailangan natin. Basta ang tuon natin ay doon sa spiritual na bagay. Hindi tayo pababayaan ng Lord. Kaya nga nakaka-bless kasi yung mga kapwa ko, mga manggagawa ng Panginoon. Itong lockdown na ito, ang pinagpala sila ng Panginoon. Yan ba yung dahilan para yan ang dahilan para mag-stay sa paglilingkod sa Panginoon. Ibibigay ng Diyos yung pangangailangan para hindi mo lang iwan ang paglilingkod sa Panginoong Sus. Alam mo, sa totoo silang dito sa paglilingkod, masarap, masaya. Dito sa paglilingkod sa Panginoong Sus ay andun dapat yung galak natin. Huwag nating i-desire yung mga makamundong bagay. I-desire nating mas lalong mapaglingkuran ng Panginoong Sus. Kasi alam nyo, kapag ipagpapalit natin ang paglilingkod dahilan sa material na bagay, nakakahiya. Nakakahiya. At ito pang nakakahiya. Kung ipagpapalit natin ang paglilingkod dahilan lang doon sa pangangailangan ng tiyan or dahilan lang doon sa pagkain, nakakahiya naman. Amen po. Ang babaw natin bilang isang Kristiyano kung iiwan lang natin ang ministry dahilan lang doon sa material na bagay. Ang babaw. Amen po. Kailangan andun yung iset natin yung heart natin sa paglilingkod sa Panginoon. Iset natin yung sarili natin. Sabi nga ng Biblia, walang lingkod ng Diyos na naging hampas lupa. Amen po. Hindi tayo pababayaan ng Lord. Pakitignan niyo po yung katabi po ninyo. Yan ba yung pinabayaan ng Panginoong Sus? Hindi po. Alam niyo po, kung babalikan ko po yung una kong paglilingkod sa Panginoong Sus, masasabi ko po ngayon ay mabuti ang Lord. Mabuti ang Lord. May mga bagay na yung bang hindi nakukuha sa panalangin, may mga prayer na hindi ko pa nakukuha, pero mabuti ang Lord. Hindi ko pinagsisihan ang maglingkod sa Lord. Hindi ko pinagsisihan na andito ako, kundi ipinagpapasalamat ko ito. Kasi bakit? Nandito ako, naglilingkod sa Panginoong Sus, masaya. Amin po. Dapat ganun din tayo sa buhay natin. Tayo ba yung Kristiyano na madaling gamitin o tayo yung Kristiyanong napakahirap gamitin? Hindi tayo pinipilit ng Lord. Nire-respeto ng Lord kung anong desisyon natin, kung ano yung dinidesire natin. Nire-respeto ng Panginoong Sus. Pero gusto ng Panginoong Sus para pagpalain tayo, para samahan tayo, paglingkuran natin siya ng matapat, paglingkuran natin siya ng maayos. Ayusin natin ang sarili natin sa harapan ng Panginoong Sus. Hindi tayo pababayaan ng Lord. Hindi tayo iiwan ng Panginoong Sus. Amin po. Ulitin ko po, walang lingkod ng Diyos na naging hampas lupa, kundi lahat ng lingkod ng Diyos pinagpala. Isang nagpapatunay na pinagpala tayo, tignan niyo po yung katabi po ninyo. Yan ang isang rason. Amin po. Yung mga bagay na natatanggap natin, yung mga bagay na nakuha natin sa paglilingkod sa Panginoon, kaya pa ba nating iwan ang paglilingkod? Amin po. Ulitin ko, kahit hindi tayo magtrabaho, kayang ibigay ng Diyos yung mga pangangailangan natin. Alam niyo po, yung mga nakukuha ko po ngayon, hindi ko nakuha nung wala ako sa paglilingkod. Nakuha ko po nung andito ako sa paglilingkod sa Panginoong Sus. Amin po. Ulitin ko po, ayusin natin ang paglilingkod natin at paglingkuran pa natin ng Panginoong Sus ng mas maayos, mas maganda at masaya. Amin po. At yun lamang po yung maisishare ko po sa inyo at I pray po na may nakuha po kayo. Yuko po tayong latas, manalangin po tayo. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito, Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na
yung dinidesire namin, Panginoon, na mapaglingkuran ka. Dinidesire namin, Panginoon, na mahalin ka, Lord. Patuloy, Lord, na hindi magbabago ito, Panginoon. Dalangin namin, iset mo lagi yung heart namin, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Patawarin kami sa pagkukulang, patawarin kami sa mga bagay na nagawa naming pagkakamali, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na gamitin mo pa kami sa ikakalawak, ikakalago ng gawain mo, Panginoon. Pagpalain mong bawat isa, pagpalain mong ang simbahan mo, Panginoon, ang Rema International, O Diyos. Sa iyo lang po namin ipinagkakatiwala ang lahat at marapat lang sa iyo, O Diyos, ibalik ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen. So ayan po at maraming salamat po at ingat po tayong lahat. God bless po.